Parami ng parami ho yung kwan ngayon. Yun pong nagkaka-COVID. Oo, saan mang sulok ngayon ng ating lalawigan, may mga barangay na lockdown. Opo. Hari nawa ho ay... Pero sa kabuang sa bansang Pilipinas, sinasabi ho ng tagapagsalita ng Pangulo, ay bahagya na hong medyo bumababa. Kaya nga ho may rekomendasyon na ngayon o bukas na sa NCR ay may mga piling sinihan na ho ang pupwede hong buksan. Pero dito sa Oriental Mindoro, yun pa rin ho ang balita natin. Medyo makuan pa ho. Matindi pa. At nagkakaubusan pa rin tayo ng mga ilang medical equipment sa iba't ibang pagamutan sa ating lalawigan. Opo. At pinag-uusapan sa pangkalahatan, politika ho. Oo, yung mga pakutsadahan ho sa atin hong mga kandidato. Oo, si Senator Manny Pacquiao kahapon ay nasa probinsya ho ng Batangas. Oo, at dinagsa ho ng marami natin mga kababayan. Bagaman yung iba ho ay medyo sinasaway na yung protocol ay gawin. Opo. At yung social distancing, yun ho ang mahalaga. Kasi nasa ko naman nasa atin ding mga Pilipino, lalo rito ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro, yun pong social distancing, yung pong mga protocol na tinatawag, bagaman ang gobyerno ay desidido pa rin, ibig sabihin ay yung mga pagpapatupad ho ng mga ganitong uri ho ng protocol ay hindi pa naman ho kinakalimutan ng pamahalaan. Kanya lang ho, hindi naman ho masaway-saway. Kasi nga, ang katwiran ng iba ay bakit kayong mga elected official ay kayo rin ang pasimuno. Oo. Pasimuno doon sa walang hindi pagsunod sa mga protocols kapag mayroon hong mga lalo na pag mga political activities. Opo. Yun ho yung yun ho yung mentality nating mga Pilipino. Bagaman may mga babala, ay hindi ho tayo natatakot. Dahil nga ho sa siyempre kawalan ng disiplina at yung mga disiplinador, kung tawagin, ganun din ho. Dahil kita nyo, yung mga nagpapatupad ho ng mga protocols, sila pa ho yung nagkaka-COVID, sila pa ho yung maluwag ang kikipagsalamuha po sa ating mga kababayan. Kaya nga ho, sabi nga, wag nating sisihin ang gobyerno, sisihin natin ang bawat isa sa atin. At ngayon ho, kapag nagka-COVID ho ang isang tao, lalo yung kilalang tao, hindi na ho itinatago yan. Sinasabi na ho, pinangangalandakan pa nila. At sa iba pang mga impormasyon, ayan, umatras ho si Kabayan Noli de Castro. Nag-withdraw na siya ng kanyang inihaying certificate, yung kanyang certificate of candidacy ho sa COMELEC, hindi na ho kakandidato. Bagaman wala siyang pahayag kung ano yung dahilan. Pero makikita mo, yung basher ho sa mga social media, ay wala hong pumapabor sa muling pagkandidato ho ng Batikang broadcaster at naging senador, naging vice president sa kanyang muling pagbabalik ho sa Senado. Opo. Dahil nga siguro sinasabi na wala namang magandang nagawa. Itong si Kabayan nung siya naging senador at saka naging vice president. Naging puppet lang ho ito ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Parang si Condin, parang itong si Vice Lene Robredo. Ito naman, iba naman yung kaso ni Vice Lene Robredo.
May mga gusto siyang gawin, kanya lang hindi naman siya talaga pinapayagan ng administrasyon dahil nga kalaban ho sa politika. Kaya hindi mo rin masusukat na yung huhusgahan mo si Vice Lini na anong nagawa mo nung Vice President ka? Ay may gusto kang gawin ay hinaharang naman. Dahil nga ho sa kalaban sa larangan ho ng politika. At sinasabing mga pakutsada pa, bobo raw, walang alam. Yung kasing ang ating batas, yung qualification ay napakaluwag. At yan naman ay kaya binuo yung qualification na yan kasi sa paghayin ng iyong sarili kung ikay lalahok sa larangan ho ng politika ay kailangan marunong ka lang bumasa at sumulat. Hindi naman sinasabing nakakaintindi ka sa wikang Ingles. Nasa edad, sa pangulo at sa senatorial, maging sa lokal. Hindi naman sinasabing kay at least high school graduate. At marami na nga hong nagrekomenda na kailangan may degree kung tawagin, may titulo ka bago ka kumandidato. Yan naman ho, ay na lang yan. Kumbaga, secondary na lang yan. Kanya lang, para nga ho, fair ang laban, lahat na mamamayan, basta't nasa edad, marunong magbasa at magsulat, ay pwede ka ng kumandidato. Kanya lang, may mga tinatawag na disqualification. Katulad dyan, may isang mambabatas na naghahaye na gawing seryoso, yung tinatawag na pag hindi naman talaga seryoso, ang yung hangarin, kumbaga ang yung pagkatao ay kaagad daw i-disqualified na kailangan daw magkaroon ng ganitong batas. May mga panukala ho. Kanya lang, ang sa atin dito, kasi binibigyan tayo ng kalayaan ng bawat isa. Kunyari, dito sa Oriental Mindoro, may kakandidato ito, sinasabi. Ito, hindi lang sa akin ha. Itong may mga nagpo-post po sa social media na ano naman daw ang magagawa nito ni E.G. Falcon bilang Vice Governor dahil ito na ho ay high school graduate, walang pinag-aralan, walang karanasan. Kumpara dito kay Vice Governor Jojo Perez. Naging administrator, naging vice mayor ng lungsod, naging board member, at ngayon ho ay incumbent vice governor. Kumpara ho kay E.G. Falcon. May mga ganyan hong discrimination pagdating ho sa ganyang usapin. Sa akin ho, minsan yung statement ni Willie Rebillami, alam niyo ho, ako, saludo ho ako dun. Mag-aano ka nga sa Senado, kasi, kumbaga, balik tayo kay sa boxing. Tinitraining ka. Sabi nga ni Pacquiao, tinitraining, ang ganda ng training mo, ang dami nagtuturo sa'yo. Pero pagdating ho sa ring, pagdating ho sa bakbakan, decision mo na yan. Ikaw muna kung paano ka mananalo, diskarte mo na yan. Ganon din ho sa Senado, ganon din ho sa Kongreso, ganon din ho sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglalawigan. Binakapang ka ng isang kilalang tao para maging vice governor, maging governor, di ba? O maging board member. Pero pagdating na ho sa puntos na nadyan na ho, nandiyan ka na ho sa laban. Kunyari, si E.G. Falcon, kunyari, manalo na vice governor. Hindi natin tinatawaran ang kakayanan ng tao. Pero kung ikukumpara mo nga naman, yung comparison. Kasi, siya bilang artista, nandyan siya. Kanya lang. Kaya depende na rin ho yan sa tao, sa mamamayan. Hindi natin sasabing huwag niyong iboto si AJ dahil high school graduate lang. Huwag naman ganon. Kasi marami hong hindi nakapagtapos ng pag-aaral na nagiging matino naman sa kanyang
pagtulong kung kayo naging board member, naging at dito ho sa atin mayroon hong mga naging board member na nagbutas lang ng upuan sa sesyon. Taas lang pagdating sa botohan, botohan lang. Pero yung sasabihin mo maghayin ng isang resolusyon, ng isang ordinansa, wala ho, taga-tango na lang. Oo, mayroon ho dyan, taga 2nd District. Oo, po. Ngayon, iba naman ho yung vice governor ka. Oo. Talagang kailangan talaga, siyempre, iba-ibang utak ho mayroon itong mga board member natin. Siyempre, ikaw magpapatakbo ng buong sanggunian. Yan, may darating ho yung, yan, ikaw rin makipag-meeting sa mga, pagdating sa mga committee hearing, pagdating sa pagbalangkas ng mga budget, batas. Opo, ay ngayon, kung ang vice governor nyo ay paanga-anga, so baka mayamot lang yung mga department heads natin. Opo. Yun ang sinasabi natin dito. Pero hindi naman nangangahulugan na high school graduate lang itong si E.G. Falcon. Pero pag-isipan ho. Saan ba natin dadalhin ang isang sundalo? Hindi naman lahat na pulis, hindi naman lahat na sundalo ay pwede nating dalhin sa gera. Ibig sabihin, hindi lahat na kandidato, hindi lahat na sikat ay pwede nating isabak sa isang posisyon na nakasalalay ang kapakanan ng mamamayan. So pag-iisipan ito yung matinding hamon ho. Matinding hamon ho sa ating mga babae. Hindi hamon doon sa mga, kasi kung mananalo, madaling ipanalo ho si Kwan. Siyempre madaling ipanalo si E.G. Falcon. Dahil artista kilala. Opo. Kanya lang, ay kumpara naman ho doon sa mga nagdaan ng vice governor. Tita niyo, naging vice governor. Kung tingnan natin yung mga sinundang naging vice governor dito. Ang tanda ko pa yung si Vice Governor Federator Reyes. Di hamak naman na pagdating ho sa educational background, karanasan, mahusay din ho. Naging Vice Governor si Bart Marsigan. Isang ekonomista. Mahusay na tao. Naging Vice Governor Autoridade Binturanza. Top-notch sa bar. Naging Vice Governor si Arnan Panaligan. Sumunod kay Arnan Panaligan. Yan, naging Vice Governor si Bons Dolor. Di hamak naman na hindi mo kayang tawaran ang kakayanan, karanasan ni Vice Governor Bons. Di ba? Ngayon, si Vice Governor Jojo Perez. Opo. Panay degree holder ho ito mga ito. Tapos sasabak tayo doon, hindi natin sa pinupulaan si AJ. Kanya lang. So tingnan natin. Hindi naman nangahulugan na high school graduate siya, wala siyang kakayanan para ay maniobra o pamunuan ang buong sangguniang panglalawigan. Baka ho, pag nagkadikdikan na ho ng baratan dyan, lalo na ho pag ang makakaharap nyo sa pagbalangkas ng mga ordinance at resolusyon, itong si Ramil de Mapilis, at saka si Binaventura, ayan yung mga taong talagang mga fighter pagdating ho sa pagbalangkas ho ng batas. Kasi sa akin hong kaalaman, sa mababaw kong kaalaman hindi basta nagpasaka, nag-drop ka ng isang resolusyon, ng isang ordinansa, agad-agad ho ito'y maaprubahan ho sa sanggunian. Kailangan mong kumbinsihin ang mga kasamahan mong board member doon sa resolusyon na gusto mong mangyari, doon sa ordinansa na gusto mong mangyari. Kasi magbubutuhan ho yan bago pa ho magkaroon ho ng isang batas. Kailangan ho magkaroon pa yan ng konsultasyon. Sa una, sa mamamayan, kailangan may public consultation kayo dyan. Doon pa lang sa public consultation, kailangan kung mapurol-purol ang iyong utak doon pa lang, baka hindi mo na kayang idipinsa ang isang ordinansa, isang batas na gusto mong maaprubahan ng sangguniang panglalawigan. Isang resolution. Doon na lang sa pagbalangkas ng budget. Kung ikaw ang vice governor, medyo katulad ngayon, may problema ho sa pag-aapruba ho ng budget din sa sangguniang panglalawigan. Kita naman po ninyo. Paano idinidipinsa? Halos walang magdipinsa doon sa sinasabi ni Governor Bons. May mga puntos ho doon si Vice Governor Bons
doon sa pag-ipit ho ng budget ho ng Sangguniang Panglalawigan, yung supplemental 1, 2, and may supplemental number 3. So may magandang paliwanag din naman ho doon ang gobernador. Ang tanong, sinong board member ang mangunguna para idipinsa sa Sangguniang Panglalawigan sa body ho ng mga board member yung mga puntos ho ng gobernador? O, so wala. Di ba? So ngayon, kunyari, balik rin natin ang isang senaryo. Kung sa ganitong problema sa Sangguniang Panglalawigan ay ang uupong vice governor ay hindi masyadong ikangay sanay. Oo, walang mahabang karanasan, ay ano ho ang mangyayari? Opo. Yun yung mga, hindi lang ako ang may sabi nito. Kahit naman yung mga yung mga mga supporters ni Governor Bons, mag-iisip din yan. Mag-iisip din yan. Ngayon, ang tanong, kailangan magpakita ng gilas. Kailangan i-break. Kailangan pasubalian ni E.G. Falcon yung mga ganong pag-aakusa sa kanya na siya'y walang kakayanan na pamunuan ang Sangguniang Panglalawigan. Nag-aakusa nito, siyempre, yung kalaban niya, sa kampo ng kanyang kalaban. Yun ang katotohanan dyan. So, pabulaanan niya. Anong mayroon siya? Di ba? Balita ko nga, sa mga interview, hindi ito nagpapa-interview pa. Wala itong ay kung makatikim ito ng isang magaling-galing na announcer, na interviewer, matanong ito, baka sa akin lang, baka lang naman ang akin. Parang hindi inihaharap ni Governor Bons si E.G. Falcon doon sa mga pwede siyang tanungin, ano ang yung kakayan. Kailangan kasing ipaalam. Ito sabihin ko, popular itong si E.G. Falcon. Pero, kailangan sukatin ng taong bayan anong laman ng utak mo para ho pamunuan ang Sangguniang lalawigan. Opo. Hindi ibang tao dapat ang nagsasalita para sa'yo. Meron diyang mga nagte-text sa kaalyado nyo, natural concern yan, ididipinsa kayo. Oo. So, kailangan marinig ng taong bayan sa isang speech. Di ba, nagsasalita naman, di ba may mga activities kayo dyan. Subukan natin papagsalitain si E.G. Falcon. Para naman, ang sa akin, hindi ho sa inuhusgahan natin. Kasi ang sabi nga, walang alam, walang kakayanan. Di ngayon, patunayan nyo, na sinasabing walang laman ang utak ni E.G. Falcon, patunayan nyo, iharap nyo sa taong bayan, pag may mga activities dyan, papagsalitain nyo, ano ang kanyang magagawa bilang Vice Governor sa lalawigan ng Oriental Mindoro? Paano niya susuportahan ang mga panukala? Paano niya susuportahan ang mga naisin ni Governor Bons? Di ba? So, yun lang. Ngayon, titingnan ng tao yan. Ito ba'y karapat dapat namin iboto bilang Vice Governor? Hindi lang dahil siya artista. Di ba? So, yun sa akin, hindi ako nagagaling-galingan. Kaya nga ako, hindi pumasok sa larangan ng anumang uri ng politika dahil ako naman pupulaan lang ng ating mga kababayan. Opo. Katulad din ako ni Willie Rebillame, hindi rin ako magaling mag-English. Opo, hindi rin ako bilang broadcaster, pagdating siguro sa radyo, pagdating sa media, ipagmamalaki ko naman ang aking kakayanan. Pero yung sasabihin na ako ay lalahok sa larangan ng politika, hindi ako doon nararapat. Hindi ako doon nararapat. Pero po, ang tanong ng palatuntunan ito, ang sinasabi ng palatuntunan ito, para sa kapakanan ng mga mamamayang Mindoreño. Para, pinupulaan ka, ipakita mo sa taong bayan. Magsalita ka sa harap ng mamamayan. Ano ang iyong kakayanan para pamunuan ang Sangguniang Panglalawigan? Yan naman yung kailangan. Yan naman yung kailangan. Na dapat may marami hong tanong ang mamamayan sa isang kandidato na kailangan ipakita nyo, iparinig nyo sa taong bayan. Ano ay inyong mga kakayanan? Kahit kayo bago pa sa larangan ng politika, kailangan ay may kuwan kayo.
ipakita nyo sa mamamayan ang inyong kakayanan. ng Edman Serra po ang nagsabing trabaho lang walang personalan. Pilipino. Palatuntunang pulso ng Pilipino na pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Ng Pilipino. Kami po'y naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ng Pilipino.